Muling sinampahan ng dalawang impeachment complaint si VP Sara. Ang mga complainant mayroon daw panibagong bala. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sa loob ng isang araw, dalawang impeachment complaint agad ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos pinagtibay ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise noong nakaraang taon. Ang unang naghain ngayong araw, walang iba kundi ang Makabayan Bloc at ilang progressive groups. Pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Office of the House Secretary General sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co, kasama ang ilang complainants. Kabilang dito ang mga dating mambabatas na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Nery Colmenares. Betrayal of public trust ang kanilang grounds for impeachment. Sa kanilang 36-page na reklamo, nakasaad ang mga basihan para i-impeach ang bise. Tulad na lang ng umano'y tahasang pag-abuso nito sa kanyang discretionary powers dahil sa maling paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Kailangan din daw mapanagot ang bise sa umano'y pamimeki nito ng liquidation reports at documents na isinumite sa Commission on Audit para suportahan ang questionableng paggamit ng confidential funds. At ang panghuling basihan, ang umano'y hindi pagkilala ni VP Sara sa congressional oversight, lalo na sa budget hearings at iba pang pagdinig. Yung mga bumoto pabor sa impeachment ng 19th Congress, hinahamon namin bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint, send this as articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Magsisimula ito by holding to account public officials from the top na paulit-ulit ay tinatakasan ang pananagutan. We have strong basis for this impeachment complaint. Nadagdagan pa nga with the Madriaga testimony. So, ang ating muling hiling ay sa House Committee on Justice o kung ano mang kapalaran nito sa House ay agad mabagsakan na merong probable cause for impeachment, matransmit po ito sa Senate at magsimula ang trial and that it proceeds forthwith. Matapos ang paghahain ng Makabayan Bloc, sumunod din agad ang ilang civil society groups sa pangunguna ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D at Ramon Magsaysay 2025 awardee Father Flavie Villanueva. Bitbit din nila ang kanilang sariling impeachment complaint na may basihang graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at iba pang high crimes. Inendorso naman ito ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, yung original complaint na final natin, hindi pa siya nagkaroon ng day in court. So ito ay isang mahalagang proseso na pinanghahawakan talaga ng mga kababayan natin para panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Hindi naman daw ikinagulat ng defense team ni VP Sara ang pagsasampa ng mga panibagong impeachment complaint laban sa bise. Handa raw silang harapin ang mga alegasyong ibinabato kay VP Sara sa ilalim ng mga prosesong naaayon sa batas. Tiwala rin daw ang defense team na magiging patas ang pagsusuri ng Kamara sa mga nasabing reklamo. At may papakita raw nito na kulang sa factual at legal basis ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Dadaan din sa Justice Committee ang dalawang panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara. Hindi tulad noon na diretso plenaryo na ito dahil at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma sa reklamo. Kaya ang aabangan ng taong bayan ngayon, lulusot ba sa komite ang impeachment grounds na inihain ng dalawang magkaibang grupo ng complainant? Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.